Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na po agad, pasok na natin. Pastor Jeff Eliscopides, good morning, happy Monday, happy 1st of December, Pastor. Uy, walang audio, Pastor, nakamute ka. Oo, sayang ang kapugian mo dyan. Pastor Jeff, hello. Yan, good morning. Merry Christmas. Merry Christmas to you, Pastor. Mukhang ikaw ay nasa mansion mo. Ito na, inaantay namin ng magandang balita mo sa amin ngayong Lunes. Ready na ako sa regalo mo. Anyway, happy 69th birthday muna kay Nanay Linda Bernardo Aguilar from Rizal, Nueva Ecija. Alam niyo po, Merry Christmas na nga ang batian nga, no? Dahil December 1 na po. Ang bilis ng panahon, ano? Maliwanag ang bawat kalye, bawat bahay na nakikita natin, karamihan, meron pong either parol, makikinang na ilaw. Pero sino po sa inyo, sa kabila ng liwanag sa paligid, nakakaranas po ng kadiliman? Hindi dilim ng lugar o kwarto, kundi dilim sa pangloob, kung baga. Dilim sa pagod ng pag-iisip, dilim sa kawalang pag-asa, dilim maring kasalanan, dulot ng may guilt, and meron tayong tinatawag na condemnation, maaaring dilim ng anxiety or depression. Okay? Maaari po kung ano mang kadiliman yung na-experience natin, yan po isa sa dahilan kung bakit bumaba si Jesus dito sa lupa. Kung bakit tayo may Pasko. Sabi po sa Mateo 4:16, ang mga tao na sa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Yan po ang dahilan kung ba't dumating si Jesus. Number one, the darkness is real. Yung dilim po, yung kadiliman, totoo. Yung mga tao daw po nasa kadiliman. Hindi ito minaliit ng Biblia, kundi kinikilala ng Biblia o ng Diyos na may kadiliman. Spiritually bankrupt, emotionally drained, religious emptiness. Ngayon po mga panahon na to, marami pong tao, we're living in darkness. Maaring isa ka din sa mga nakikinig ngayon. Pero matuwa po tayo dahil ang Pasko nag-remind sa atin that the light has come. Ang liwanag daw ay dumating. Sabi rin sa verse, ay nakakita na maningning na liwanag. Hindi po they created light, they saw the light. Hindi tayo ang umilaw o umiilaw, si Jesus ang liwanag. Sabi nga sa isang verse, I am the light of the world. Liwanag para sa mga confused, liwanag sa mga sugatan, liwanag sa mga makasalanan, liwanag sa mga wala ng pag-asa sa buhay. At pangatlo, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ito pong liwanag na to, maaaring nandyan siya, pero kailangan mo siyang sundin at tanggapin. Ibig sabihin, maaaring may liwanag, pero kung hindi mo naman pinupuntahan, wala rin pong kwenta yan. Sumikat na yung liwanag, and then we have a choice. Kung ikay nasa madilim na kuweba sa madaming araw, na ikay naglalakad sa madilim na lugar ng isang kuweba, pag nakakita ka ng liwanag sa malayo, hindi naman ikaw hihinto na. Hindi, tatahakin mo yung lugar kung nasan yung liwanag. Ganon din po. Si Jesus po ang liwanag at siya ang dapat nating sundin. We have a choice. Do we follow the light or do we just stay away from the light? Repentance is turning away from sin and running towards light. Kaya po sa mga nakikinig ngayon na namumuhay sa kasalanan, maaaring si Jesus kinakatuka ngayong season na ito ng Pasko, kaya siya dumating upang iligtas ka sa iyong mga kasalanan. At may pag-asa pa, pag tayo tinalikuran natin ang kasalanan, naghihintay lamang si Jesus. Tayo tumakbo sa liwanag. Ulitin ko po yung verse natin for this morning, okay? Mateo 4:16, ang mga tao na sa kadiliman ay nakakita na maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, ay sumikat ang liwanag. Tayo manalangin, Panginoon, sabi mo sa salita mo, ang kabayaran ng pagiging makasalanan ay kamatayan. So lahat kami, Lord, we are under the shadow of death. Nasa lilim ng kamatayan. Kaya ka, Lord, bumaba, namatay para sa amin upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nagtatago ngayon sa batas, Lord God, Lord, magkaroon sila ng encounter with you, magkaroon ng genuine repentance, pagtalikod sa kasalanan at pagpunta sa liwanag. Salamat, Panginoon, sa ino-offer mong light. At nawa, Panginoon, maraming tao ang tumalikod sa kasalanan at pumunta sa iyo upang mabigyan ng lunas ang kanilang kawalang pag-asa. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli, salamat po sa araw na ito. Sa panibago pong aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff, alagaan niyo po siya sa buong linggong muli ng pagmimisyon sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat muli ng marami sa iyo, Brad. And we'll catch you tomorrow. Martes na, bisperas na ng Miyerkules. Salamat, Brad. Aga magbilang, ha? December 1 na. Okay, Brad. Merry Christmas, Pastor.
Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Nag-text na lahat sila, si Miriam Chu, si Junjun at Trina at Rylan Galang. Thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!